When I was kanang listening sa testimony ni Zar this morning, ako nang gidayig, padayon na ako gidayig si Lord, no? Kaingon ko, Lord. Hello, good morning. Okay. Ingon ko, Lord, salamat kaayo because our God, no? Siya gyud ang naga-connect sa tanan sa atong kinabuhi. Amen. Actually, the message nga akong pagadadon karon nga buntag, akong gititlean siya og faithful to my purpose. And while I was listening in ko, Lord, thank you. Tungod, we had been hearing this purpose, right? We had been journeying, ginatudluan ta, ginatrain ta, namuha ta, nilakaw ta, ni kanang connecta og mga people because of the purpose, right? But you know what? Along sa atong pag-journey, sa atong purpose, naapoy attack. Amen? Ug mao ka na ang atong nakita sa testimony sa atong igsuon karon nga buntag. And you know what? Ang attack, nagahitabo, dili lamang sa katong wala sa Ginoo, no? Or katong wala pa nakaila sa Ginoo, including you, nga nagaanhin na sa church. Including you and me, nga nagaserve na sa Ginoo. But we will not dwell diha sa attack. Because sa atong song kaganina, ug sa ministry nga gihimo sa atong pastor, ingon siya, victor, no? Victory na. You are already victorious. Amen? That's why when I was meditating, no, ingon ko, Lord, unsa ang pwede i-share, ug unsa ang pwede i-title, no? Because, by the way, no, gikan tuod mi sa Women's Conference. Praise the Lord. No, praise the Lord nga naka-appeal mi, duhara mi gikan sa atong network together with Pastora Grace Flores. But next year magpray ta nga more women nga mag-join. Amen. No? Ato ni siyang pangandamon, no? Ato ni siyang kanabang we will invest, no? We will invest para sa pag-grow, no? Pag-grow naton sa knowledge, sa wisdom ni Lord, so that all the more that we will be strengthened. Amen. And dito sa Women's Conference, walay lain nga imong madunggan balik-balik faithful, faithfulness, faithful, no? Because our God is faithful. The challenge is for us. Dili lang ni sa women, of course, no? Women's Conference to, pero para to sa atong tanan. That we need to be faithful, no? Sa purpose nga gihatag ni Lord sa atoa. Amen? Pag mag-ingon ganit ta faithful, no? It means nga maging consistent ta, no? It means nga kanang dili ta pabag-o-bag-o, no? Nga mahimok tang firm. There are points, no? There are points nga atong tan-awon how or unsa ang mga butang, no? Nga atong buhaton para we will remain faithful dito sa purpose and calling ni Lord sa atoa. So first akong gi-identify, no, when I was kanabang meditating, no, and before pa ni adtog Manila naanay gibutang si Lord or naana siya gi-impart, no, ug ako ni siya, Lord, unsaon ni siya pag unsaon ni siya pag met, unsaon ni siya pag kanang put siya kanabang maisa siya, no? So last night, praise the Lord nga the Holy Spirit, no, iyang gipakita in a vision how ang process, no? So first thing akong gibutang diri, remaining, no, nga mag-remain ka dedicated and committed to win soul. Because that is our purpose. Our purpose is to love God and love people. Kung ikaw, no, ikaw leader na ka, naana ka sa cell group, giminister na ka, naka-encounter na ka, na ay mga butang nga gidil na sa atong life, na ay mga butang nga ato nang gisurrender diha sa Ginoo. Amen? There are times that we failed. There are times nga kanang nawala ta, but God is faithful. Na ay mga opportunity nga gihatag ni Lord that we were able to return sa presence ni Lord. Na ay mga challenges nga atong gi-go through.
But God is faithful. Iya tang gi-pick up. Sa imong devotional, nag-speak si Lord. Sa atong quiet time, sa atong prayer life, sa atong training, mentoring, makadungog ta how the Lord restored us and how the Lord revealed that He loves you and me. Amen? That's why, dili gibutang nako dedicated and committed to win souls. Praise the Lord because karon nga mga seasons, lahi nga level nga ginadala ni Lord sa atoa, understanding what is winning souls and making disciples. Naay mga times that we are challenged. Naay mga times nga makita nato no nga grabe nga mga attack. But today you are here para madungog nimo that we need to be dedicated and committed. Amen. Unsa man di ay ning atong ginawin nga soul, no? Because souls are being attacked. The enemy, seryoso siya sa iyang goal, right? Seryoso ang enemy to kill, to steal, and to destroy. Actually, before pa lang ta ni gawas sa kalibutan, naapata sa womb sa atong mother, ang enemy nagplano na siya. Nakakita na ang enemy nga kung pasagdan ni niya, pwede ni mo sotoy. Just like sa testimony today, nga nadungga nato, grabe ang attack. Kay kahibalo siya nga kung kini, pasagdan ako, mahimo ning witness. No? Iya ning iwin ang iyang family. So naay mga attacks nga iyang ginapadala. Aron ma-distracta, no? Aron kanang daghan ta ma-focus ta sa atong emotion, no? Ma-depress ta. Mauna ang ginahimo sa enemy. He is serious, no? He is serious sa iyang goal. And you know what? Mauni ang gusto nato masabtan. Ako when I received this, nako, grabe Lord, no? Dili lang di ay ni siya emotion ang attack. Ang attack is your soul. Ang attack is my soul. No? Ang mga ladies, makasabot yun ani. But dili lang siya sa women. Even sa men. Actually, ang men, dili sila showy. Dili sila expressive nga naa na sila mga kanang depression, no? Naa sila mga discouragement. Pero ang babae, kuan man gud ni ang mga babae kanang showy kaayo ba, no? Pero maka-help pod siya kay igawas man. Pag magawas na murag feeling okay na. Pero naa gihapon damage. Kay sigig istorya, sigig pagawas, negative, ngana. So naa na po'y nakadawat, another na pod. Ing-ani ang strategy sa enemy, igsoon. Ang target sa enemy is our soul. That's why, atong tanawon, Lord, maudi ay. Ang imong word, ingon ka, win soul. When we win soul, dili lang ni siya all about people. When we say about multitude, dili lang ni about, daghan kaayo people. But I want you to receive the revelation nga kung mag-ingon ganita multitude of souls ang nawin. Amen? Multitude of souls ang na-rescue from darkness to light. Kaya kung magkaroon ta og ing-anang nga revelation, ikaw nga leader, dili ka dali mo give up. Amen? Ikaw nga leader, ma-develop sa atoa ang compassion. That's why, ako when I was, akong gina-evaluate, yung ako, Lord, I thank you sa life sa among mga leaders above us. Our mentors. Wala gyud undang. Sige, to do, love God, love people, no? Nga kanang mahimong compassionate, to be passionate sa atong growth, sa knowing God. Mahimo tang passionate sa atong mahimo tang intentional and passionate diha sa Ginoo. Because when you are passionate and intentional, mo develop kini into compassion. Because ang compassion dili nato mapeke. Amen.
Because pwede nga karon okay ka sa imong disciple, pero dali lang ka mo give up. That's why kami ni Pastor, when we were sharing me, kana bang congratulate me sa among self with one another. Ingon me, thank you Lord. Ana gyud ay compassion. Kay before murag dali kaayo mo ingon nga sagdira na siya. No? Ato ra nang itugyan sa Ginoo. Tugyan man gihapon sa Ginoo. Pero lahi tong compassion. Because ang compassion, dili ka mo patol sa iyang gipakita, sa iyang isulti, pero imo siyang dadon sa presence ni Lord. Because all the more masabtan nimo, all the more nakit-an nimo, nga Lord, dili ni siya. Lord, ing-ani ni siya, tungod, gina-destroy siya sa enemy. But Lord, gamit ako as an instrument. Nga ang iyang life, from that thinking, from that nga kanang oppression, gamit ako, Lord. Nga mapagawas na ko siya from that place. Amen? Mauni siya igsuon ang winning souls. Mauni siya, when we say win souls, no? Ato siyang tabangan from kanang emotional distress. Amen? Ang enemy gusto gyud niya nga kanunay ta masakitan, no? Kanunay ta ma-discourage, mao kana ang gusto sa enemy. Ug you know what, kani nga discouragement sometimes, dugay na nga panahon na hitabo. No? Naapa sa elementary age, sige paghihapon hinumdum even if nagminyo na. Sige paghihapon balik-balik, nga mauman gud ni ang among kahimtang. Mauna siya ang plan sa enemy. Kung sa babae, makarelate ta, makaingon ang babae, no? Kung nakaagi og cesarean, nakaagi og operation, nga no, ingon sila, mahimong makalimtanon, no? Ang kanang mga nakaagi daw og mga operation. Pero nga no, katong experience 7 years ago, 10 years ago, katong gihimo sa bana or sa best friend, wala nakalimtan. Balik-balik. Deception from the enemy. Right? No? Diba? Kung atong tanawon, grabe, maingon ta nga, naing-ani na ko ro, no? Nga, kanang dili na ko, kining kalimtanon, no? Diba? Sa atong encounter, appeal siya nga tunglo. Tama? Works of the enemy. Pero katong mga gihimo, no? Sa atong mga loved ones, dili na to makalimtan. But you know what? Today, let us focus on sa ang gihimo ni Christ on the cross. Because appeal ka na mga people nga nagpasakit sa atoa. Appeal ka na mga wounds or how we were raised up or unsa ang imong experiences. Gipakamatya na ni Lord. Gipatuluan na niya og dugo. Iya nang gi-erase. Amen? That's the truth from the Word of God. So leaders, no, ginatudluan ta, nagaanhi ta sa church, always na to ginadeclare, no, nga pag muuli ta, we will never be the same again. Ato nang pangayoon nga grace sa Ginoo. You know what? No, naay mga invitation, every now and then, ay mga invitation, ayaw na siya ibali-wala agsoon. Kanang time nga ni anhi ka, kanang time nga naghilak ka sa Ginoo, kanang time nga ni-bow down ka sa Ginoo, ayaw na siya ibali-wala igsoon. Nakit-an ni Lord. And you know what? Unsa ang deception sa enemy? Sa time nga ma-fail ka, moingon siya nga, tanawa. Ni forward baya ka ato. And then next time, dili na ka mo forward. Kay ginakondemn na ta sa enemy. Right? But I want to tell you this. Wala man ka ni bag-o dayon overnight. But na ay butang nga imong gisurrender sa Ginoo. Ug katong butang nga imong gisurrender sa Ginoo, nadunggan ni Lord. Ug giabsorb to ni Lord.
That's why we have to be kana bang mahimutang kita mismo mag-evaluate sa atong kaugalingon ug i-affirm sa imong kaugalingon, thank you Lord. Congratulate self. No, you congratulate yourself. Because ikaw mismo mag-speak life sa imong self. Amen? We have our purpose igsoon. Amen? So that's why, no, kung atong tanawon, when we win souls, dili lang ta nalipay, yes, yay, nakadawat na sa Ginoo, yes, no, nag-ano na sa cell group, wala lang ta nalipay, ana. Ato silang ginadala sa process. Amen? Ginadala nato sila sa process. Ato silang from OBE, ato silang gi-4 meetings, and then wala pag yuta nag-ondang sa 4 meetings, gi-soynil, no? Helping them to start up a new life with Christ. Kay nga naman, no? Atong tabangan, atong ginadil mga issues sa heart and sa mind. Amen? Because mao kini ang winning souls and making disciple. Kung ikaw, first time ka, VIP ka, gi-connect ka, no, sa imong friend, sa imong leader, karon masabtan nimo, ngano ginadala man ka sa cell group? Ngano ginapa-process man ka? Ngano gamit man mo every week for soynil? Because there are things nga dili nimo makuha overnight, pero ato ni siyang i-journey. Wala pa nahuman si Lord sa imong kinabuhi. Amen? Daghan pa nga mga butang i-unveil ni Lord sa imo, ha. That's why padayon ang process, no? Until nga ikaw usab maka-receive sa imong purpose. Amen? Sa purpose nimo diha sa Ginoo. Atong tan-awon ang verse in 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Ingon sa word ni Lord, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down stronghold. Amen? Nakita ninyo sa verse, no? The weapon of our warfares are not carnal. Unsa maning carnal, no? Nga kanang pwede nga nagsimba, nagtraining, nagpraise the Lord, pero the same ra gyapon ang life walay kabag-uhan. For me, no, nahimo na siyang challenge. Akong gi-evaluate na pud Lord, naaba koy ing-ani nga life, no? Nga makita ba gyud sa akong life, mahimo ba gyud ko blessing Lord? We are engaging, karon naga-engage ta sa prayer. Mga warfare, no? Naga-warfare ta, ug atong prayer, dili na all about ourselves. Dili na all about atong family lang, but all about other people. We stand in the gap sa family, sa atong nation, sa church. Amen? Nahimo tang intercessor igsoon. That's why dili ta pwede nga magstay, nga kanang karon, praise the Lord, sa sunod, lahi na po ang atong identity. Amen? Kay nga naman, naatay assignment. Para walay argumento ang enemy. No? Para the moment nga naatay gina-pull down, ikaw mismo, ma-feel nimo, ikaw mismo, makita nimo in the spiritual eyes, nga naay chain broken. Kay ingon sa pulong sa Ginoo, ingon siya, but mighty in God for pulling down stronghold. Amen? Verse 5, casting down arguments and every high things that exalts itself against the knowledge of God. Mao kini ang ginahimo sa enemy. Pabisihon, no? Maghimo og mga distraction, but ikaw ang gamiton ni Lord. Nga mo destroy, mo pull down tanan nga mga bondages, no? Unsa man kana nga mga stronghold sa person or sa balay, sa family, asa man kana nga lugar, ikaw ang gamiton ni Lord. Ug unsa ang buhatong casting down arguments. Amen? And then ingon siya, bringing every thoughts into captivity to obedience of Christ. Amen? Nindot kaayo ang pulong sa Ginoo, ingon siya diri, no? Akong balikon.
casting down arguments and every high things that exalt itself against the knowledge of God, but bringing every thoughts into captivity, no? I-captive siya, no? That's why we lay our hands. Mauna siya ang power, ngano kung gaampo ka, you lay your hands sa head, kung asa diha nga part, no, nga ginapapray, no? Kay ngano man, bringing into captivity kini nga person. Grabe, no? Makaingon ka nga, dili man gyud ni maminaw, pero habang naga-istorya ka, Lord, thank you, Lord. Unsa man kini nga spirit nga take dominion sa iha, I pull down. Ako ning gina-pull down in the name of Jesus. Thank you, Lord, nga mahimo kining kanang listener. Thank you, Lord, nga mahimo kining kanang teachable. Mao kana ang atong ginahimo. We speak life. As we pull down every stronghold, every bondages, and this hand will release blessing. Mo release kini blessing na ay anointing ang imong kamot igsoon. In verse 6 ingon siya, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Grabe, no? Ingon siya, being ready to punish. Grabe, authority na siya igsoon. The authority nga gihatag ni Lord sa imo o sa ako. That's why gikinahanglan nga masabta nato ni siya. So that when we understand this, grabe, no? Mahimo tang passionate sa atong ginahimo. That's why we thank God, no? Sa lives sa mga leaders, we praise God for your lives. No, halos everyday. Before dili nato matik noon, saon man gyud ni everyday ministry time. Pero little by little nasabta nato. And di ba? Ngano nagalakaw man ka? Ngano ang mga leaders, murag wala man ni sila gikapuyan. No? Ang uban makapuyan sa pagtan-aw. Hala, Tuesday naa kay lakaw, na ay gipost. Wednesday na agyapon schedule, Thursday training. Wala kagi kapuyan. Wala nga naman. The joy of the Lord is our strength. Amen? Dili makarelate ang uban. Pero ikaw, kita, nga ning adiri. Grabe nga kalipay. Lalo na pag makita nato ang mga people, ang mga families. No? Katong kaganina nga, kanang testimony ni Zar. No? Ang ilang intention, ang katong ilang gi-connect. Pero, since tuaman sila sa balay, nakadungog ang naakauban sa balay. Amen? Kita short lang ang atong plan. Pero si Lord, mas dako ang iyang plano. That's why dili ta mag-undang igsuon. Dili nato malimit ang power, ang working power sa Holy Spirit. Amen? That's why we have to be dedicated. Ingna ang imong katapad. Dedicated and committed. Amen? So, this is all about our dedication in winning souls and making disciples. So, number 2, mahimot ang faithful to our purpose. Number 2, guarding your soul. Amen? So, ikaw mismo, i-guard pud nimo ang imong soul. Tama? No? I-guard nato, it means we have to protect. That's why last Sunday na ay message, no, nga kanang full armor of God, ato ni siyang suoton, ato ni siyang gamiton. That is part of guarding our soul. Remember, na-release na ka. Remember, nag-surrender na ka. Remember nga, nag-repent na ka. Remember na nag-ask na ka og forgiveness. Gi-restore na ka ni Lord. Amen? Guard your soul. Dili ta exempted. Padayon gihapon. Actually, the same gihapon ang mga sitwasyon. Pero kung kahibalo na ka mag-guard sa imong soul, lahi na siya nga picture. Amen? No? Guard our soul means, no, nga atong i-align ang atong life, no,
to live a life that is aligned with God's will. How? We have to know the Word of God. That's why, dili undang, no? Nga naga-devotional ta everyday, atong ginahimo ang mga training, no? Naga-train ta, so that we can be able nga kanang maka-fight back ta. Amen? And when we read the Word of God, dili lang siya until reading, we have to apply the Word of God. Amen? Hantud maporma ang atong life. Hantud mahimo tang equip. Amen? No? So, we have to guard our souls because leaders, nga even if ga-devotional ka, you're still under attack. Ang imong purpose is under attack. I have this kining experience kanang siguro last week lang to. No? Kining emotion gani maugid ni ang target sa enemy. And you know what, no, as couple, dili man gyud na siya ingon nga kanang wala na gyud kanang everything is smooth. Naa pa gyud gihapon, no? And I am being tested na agyud area sa akong life nga maog gyud kini kumbaga weakness ba, no? I don't know about you asa ang imong weakness, no? Unsa gyud nga area nga kanang pag kini na gani ang maigo, murag grabe gyud mahimo gyud kang emotional, murag kadali sa murag nagundang sa ang imong kalibutan. Tama ba? Ambot ginsay makarelate. For me, na ako'y experience, na ako'y weakness, no, sa amo as a couple, nga kanang naay mga times nga dili ko kahibalo, I'm not informed. Kumbaga feeling nako, murag ako ang last person nga nakahibalo nga ang tanan nakahibalo nga ako wala lagi ko kahibaloan eh. Og wala lang siya ika-isa na hitabo. No, kung akong mga siguro 5 ka incidences, so nagkaroon og moment ng kadali sa, no? Grabe. Og kato nga time, naay mga nakaschedule, no, nakaschedule na nato nga mga events, nga mga unsa diha nga mga himuon, no, mosulod ang encounter, na may meeting sa mga pastors. You know what? Naapod me experience oy, nga lami pod kaayo iingon nga dili ko mo adto. Kinsa makarelate? No? Nga kanang naay ing anak nga temptation ba? No? Nga kanang nagpractice nako. Nga pag-ingnan kay tomorrow at tumula ka mi. Nagpractice nako mo ingon nga ikaw ra. Ing anak no, naay mga ing anak nga mga moments. But you know what? Dito ko nag-dwell in the presence of the Lord. Ug sigig si Lord sa ako purpose. Purpose. Your purpose. And dito na ako nakig-talk ko sa Ginoo. And the Lord iya kong gi-minister once again sa akong emotion. Humana ka ana nga season. Amen. Dili na ka man pleaser. Kayo know what, no? Ang mga ladies gusto gyud ni dali lang manim aulian ang mga babae ba? Pero gusto lang mag-justify. Gusto lang maistoryahan. Gusto nga kadilisa. Gusto na ko i-express ni. Mauni ang imong gihimo. But the Lord dealt with me. You are not man pleaser. Kung isettle na nimo karon nga issue, si Lord ang imong gi-please. Amen? So akong gisettle lang akong issue sa Ginoo. Ako raman gihapon nag-suffer. Si pastor naglakaw-lakaw. Nag-enjoy. Pero ako, tuwa dito, nagmukmuk. Ko, dili pwede. Dili pwede. Guard your soul. And you know what? Karon lang siya nakadungog, ani. Wala na nako gi-confront. Because ako nang gisettle ang issue kay Lord. Amen? I thank the Lord sa strength. I thank the Lord sa word ni Lord. Ug gi-replace ni Lord ang joy. Ug by that makaingon ko, congratulations self. Amen? No? Kay mao ka na ang mga butang nga sometimes nagabalik-balik sa ato binato normal, but we are under attack. Ingna imong katapad, guard your soul.
That is why we need discipleship. Nagkinahanglan ta nga naay discipleship, no, nga motudlo sa atoa, nga magminister sa atoa, no? Kay pag ikaw ra isa, lami kaayo ba nga kanang dili sa ko magpahilabot. Og diha sa time nga ikaw ra isa, mauna ang mga times nga ang imong kaistorya lahi na. Lahi na nga direction, lahi na ang i-impart sa imoha, no? But we do not allow that. That's why today, no, kining pulong sa Ginoo nga kana bang authority, no? Authority nga iyang gihatag sa atoa, nga ikaw mismo buhaton nimo ni everyday sa imong life. The word in Psalms 103 from verse 1 to 6, nindot kaayo ni siya. Nadunggan po nina ako sa preacher and I said, yes Lord, amo ning himuon, ako po ning itudlo sa mga disciples. No? Psalms 103 verse 1, it says, bless the Lord, O my soul. Si David during this time, daghan siya pinagdaanan. Pero si David, nag-decide siya. Ingon siya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heal all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like eagles. Hallelujah. Verse 6, the Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. Bless the Lord, O my soul. Pwede ba nimo i-declare na karon nga buntag? Na ikaw mismo mo ingon ka, Lord, bless the Lord, O my soul. Speak to your soul, igsoon. Ikaw mismo, sultian nimo, istoryaan nimo ang imong soul. And then pangayua ang grace ni Lord. Lord, bless my soul. Amen? Igsoon nga no ato ni siyang buhaton. Tungod sa purpose. And the last point nga gusto nako nga atong makita, that will all the more nga kanang mo decide ta, because kini nga year we are journeying on the legacy. Ing na imong katapad, legacy. The third nga kanang point no sa faithful to my purpose is legacy, which is impacting the next generation. Ingon diha, legacy impacting the next generation. What you are doing now, unsa ang imong ginahimo karon? Ug ako nang gi-reflect, Lord, ang ako bang ginahimo karon? Makita ba ni sa akong anak, maon ni ang ilang sundugon? Makita ba sa akong anak, Lord, nga prayerful ko? O kini nga prayer naga-result sa akong life? Makita ba sa akong anak, Lord, nga naga-worship ko? And then paglakaw na ko, pag wala ko sa church, the same na ba gihapon ang akong life, Lord? Or kung nagaratal ko or lahi ang akong ginahimo? Because what are you doing now? Ingon diha, noon sa ang imong ginahimo karon, no, then it becomes a habit. Mahimo siyang habit, no? Pag mag-ingon gani ta habit, murag ano pa ni siya, no? Kana bang imo pa siyang gina-effort. Naga-effort pa ka. It says no na I saying or na I quote, it takes 21 days. No? It takes 21 days nga magporma ka sa imong habit nga maghimo imo na siyang habit every day. And then it will develop nga mahimo na siyang life na gyud nimo, no? But then ingon diri, it becomes a habit.
Then from habit, your discipline. Meaning, na ay mga butang nga imo pang gina-process. Maybe there are times nga mo ingon ka, wala man ko gana mag-devotional, kapoy man akong lawat, pero imong gipugos, imong kaugalingon, dili pwede. Dili pwede nga karon nga adlaw wala ko'y devotional. Mutindog ko, mag-devotional ko, magbasa ko. Amen? Habit igsoon. Na time dili ka gusto mag-training, pero imong tudloan, imong kaugalingon, dili pwede. Mugot ko into training. That is a habit. No? Then, mahimo siyang discipline. Meaning, even if na ay mga time, nga kanang murag, na ay mga situation, or maybe na ay mga kanang valid, no? Kaya sometimes makaingon ta valid ang reason. Pero kung discipline na siya sa imong kaugalingon, dili ka mapunggan. No? That's why, ako ning gamiton gyud nga example sa primary leaders, no? Because we remember, pagsugod namo, every Sunday man God, no, na ay primary leaders meeting. Before struggle ni siya, kay syempre, family day man ang Sunday, pastor, no, kanang outing man na, mga ingana. Pero sa sigig tudlo, sigig tudlo, karon, praise the Lord, no? Tungod, appeal na siya sa schedule. No, even if mo lakaw, even if mo laag, mubalik gyud pagka Sunday 6 p.m. Amen? Tungod na anay discipline. Amen? Mao na siya nga dili ta mag-undang, no? Mahimo siyang discipline. And then next, your character. Your character, no? And then from character, mahimo na siyang nature, your being. And you know what? Mao kini ang gusto nako nga makita nato nga picture. Pag being na siya, mahimo na, mo-flow na lang siya, mauna na siya. So, unsa klase nga legacy ang atong ginapasa? Very important. No? Very important because it is transmitted to the next generation. Dili me exempted ni pastor. That's why we are working out. Na aming mga butang nga among kanang na-miss namo, among na siyang gina-work out nga Lord. 18 naman gyud ni ang akong eldest daughter. And then ang amos youngest is 14. Pero Lord, thank you for giving us the grace nga amo pag yun i-work out, Lord, unsa ang mga butang nga na-miss namo sa ilang life. Tungod gusto namo ipasa, no? Gusto namo mapasa ang tama nga legacy. That is loving God and loving people. Nga dili lang kami ang mag-serve. That after this life, unsa kaya ang ilang life? Unsa kaya ang ilang life? 5 years from now, 10 years from now, 15 years from now. Kami wala mi kay balo, no? Pero ingon ni pastor, healthy pa mi anak nga time. No, kay 120 man iyang gipangayo, pero healthy. And still serving the Lord. Ang among mga anak ba, by that time, naaba sila sa presence ni Lord? Nag-serve ba sila kay Lord? Kining atong mga kids ba nga naa sa ubos nga 40, 50 plus man ni sila. 10 years from now, 15 years from now, 20 years from now, makita ba nato ni sila inside the church? Very important igsoon. Kung ikaw parent ka karon nga ni adiri, mao kini ang atong pangayoon nga grace sa Ginoo. That Lord, gamit ako nga na ako'y matransmit nga legacy sa akong anak, sa akong family. That regardless unsa ang imong na-go through before, pero maghimo ta og desisyon that mahimo tang faithful diha sa Ginoo because of the next generation. Na ay generation nga naghulat sa atoa. Og sila, no, kining mga bata kung inyong matikdan, mga gagmay pa na sila, pero dali na sila mosundog sa atoa. That's why mauna ang challenge diya sa atoa, that we have to ask the Lord, no, nga kaning legacy nga atong ipasa sa ilaha, mahimo pagayod sila double portion. Amen? No?
nga double portion sila nga nahigugma diha sa Ginoo. Thank you, Jesus. Gusto nato i-minister sa atong mga life. Nga kana bang murag nahimo na lang komportable, mao naman gyud ni ako. Ing-ani na gyud ko. Ayaw na ko hilabti. But you know what? Atong pangayoon ang grace kay Lord, nga kita mismo mag-decide to change. Parent nga ni adiri, be careful sa mga words nga ginapagawas nato sa atong bibig. Sometimes, dili ta careful, pero ang bata nga nagdawat, mindful sila. Muingon sila nga si Papa, si Mama, naga-prayer. Pero nga man nga, naalagi sila ginalibak nga tao. You know what? It breaks my heart. And nangayo ko grace kay Lord, Lord, taga-imig boldness nga amo gyud ning iistorya nga itudlo. Because tinuod na siya igsoon. Kami ni Pastor, when I heard that, ingon ko, we have to be careful. Kay kining mga bata, di ay nga ni adiri nga naminaw, abi nato, bata rani. Pero nagtanaw sila. Si Papa naga-worship, grabe magdayig, grabe mo ano, pero awayon man niya si Mama. True. Ug mao kana nga mga butang igsuon nga atong isettle sa Ginoo. Ayaw dawata nga ing anak lang ka. Ayaw dawata. But pangayoon nato ang grace ni Lord and by the blood of Jesus. That's why every day sa atong life, gitudloan ta sa atong mentor to declare the 5 confession of the blood so that magkaroon og revelation nga dili nimo dawaton nga maura ka. When you say, kung imong i-declare, Lord, thank you that through the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. Pag naa kay revelation that you are redeemed, then dili ka mo ingon nga, ing-ani na gyud ko. Pwede ko mo bag-o. Katong akong life before, nga dali lang masuko, nga akong life before, nga ing-ani, karon dili na. Through the blood of Jesus, all of my sins had been forgiven. Ayaw na balik-balik igsuon. Tungod kung naa kay revelation of the blood of Jesus, you are already forgiven. Kipasaylo na ka. Sa atong family, ato na siyang i-declare kanunay. 5 confession of the blood of Jesus. And the 7 shedding of the blood. And as we do that, I believe na ay himuon si Lord sa atong mga family. Kanang struggle, nga abi nimo struggle, dili igsoon. Deception na sa enemy. Gibag-o na ka ni Lord. Na ay mga bata, no? Mga young people nato, that they are broken. Sometimes, kung ano na ingana ang ilang life, ang ilang rason, ang ilang ginikanan. But young people, I tell you, ang imong ginikanan, ato nga mga panahon, pwede nga wala sila nakaila sa Ginoo. Kaya ing ato ang ilang life. Pero you know what? Mag-decide ka. Ikaw nga nakaila sa Ginoo, sugod sa imong generation, lahi na. And sa mga parent nga ni adiri, we have to live to be a good example sa atong mga anak. Mag-speak life ta diha sa ilaha by the grace of God. There are some of us nga nahimot ang stuck sa atong trauma. There are some of us nga dili ta kana bang dream. There are some of us dili ta mag-serve kay Lord. Kay naay mga butang, naay mga incidences sa atong life, sa imong decision nga nag-cause sa imuha nga na-stuck ka because you are being condemned. But the Lord
is reminding us once again, igsuon, be faithful sa imong purpose. Dili sa purpose sa enemy. Because the enemy came to steal, kill, and destroy your potential. There are some of you here nga pwede ka mag-serve kay Lord. Kung imo pagani, kung imo pang tan-awon, mas maayo ka, mas naakay ka na bang makarelate ka, you are a relational nga person, dali ka maka-build og amigo. Gamitan na para sa glory ni Lord. Pero na-stuck ka nga naman tungod sa mga imong nag-go through in the past. Today, gusto ko maghimo og illustration for all of us. Maghimo tag illustration that the Lord is calling you. And the Lord, kanang gusto niya nga ma-unveil. Nga ma-unveil ka ba? Nga makita nimo that you have a purpose. Amen? That the Lord is calling you. That the Lord, dili siya gusto nga ma-stuck ka. That the Lord is restoring you, is redeeming you. Iya kang ginarinyo. Amen? Thank you, Jesus. In Isaiah chapter 54, verse 10, ingon diha, for the mountains may move and the hills disappear. But even then, my faithful love for you will remain. My covenant of blessings will never be broken, says the Lord who has mercy on you. Faithful kaayo ang Ginoo igsoon. We failed, na atay commitment sa Ginoo, we failed. But God is faithful. Ingon siya, I love you. That's why nakadungog ka sa word karon, because the Lord loves you. And the Lord wants to restore you. He is faithful sa iyang covenant. Kiniuingon siya, my covenant of blessing will never be broken. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kung naanay ready nga katong atong mga young people, pwede na to i-assist, mag-guide sila. Pwede ko mag-assist men nga i-guide. Sabay-sabay sila mo saka dire. We need 5 volunteers to help them nga makasaka dire. Thank you, Jesus. 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 Igsoon, many of us, we love God. Mao na gyud na ang atong heart, Lord, we love you. Lord, gusto mi mag-serve diya sa imo, ha. Pero naay mga cycle sa atong life nga nagabalik-balik. And sometimes, mauni siya ang nagakos nga ma-stuck up ta. Mauni siya ang cause nga moingon ka, dili na lang ko, maulaw na ko. Mauni siya ang mga times nga nagakos sa atoa, nga nagapalayo ta. But you know what? Today, nai-release si Lord mga potential nga mga people nga gamiton ni Lord.
There are times nga dili na nimo ma-open ang imong mouth to share the word of God. But you know what? Si Lord karon niya siya nga iyang remove unsa man kana ang nagkeep sa imuha stuck. And the Lord is telling you, open your mouth and be a witness sa akong pagabuhaton sa imuha. The Lord, iyang gina-remove ang imong veil so that makakita ka nga naay greater plan nga giandam si Lord for you. Ug iya kang gi-pull out from that place. Ug ingon siya, anak, na ako'y giandam nga community for you where you belong. Padayon, anak. Naay mga dreams nga nag-undang na ka og dream. But the Lord today, iyang ginakuha ug iya kang ginaingnan. Dream again, anak. Dream again. And then open your mouth and declare praises and thanksgiving. Worship the Lord. Gipull out ka ni Lord ug iya kang gibutang sa community where you belong. Na kay place, anak. Dili ka nag-inosara. Continue to dream dreams. Gina-remove ni Lord ang tanan nga mga declaration, mga negative nga declaration diya sa imuha. Mga words nga imong nadawatan sa imong devotional. Gusto ni Lord nga imong ma-open again ang imong mouth ug makadeclare ka, bless the Lord, O my soul. Come, anak, na kay place where you belong. Mao kini ang ginahimo ni Lord sa imong life, igsoon. The Lord is giving you, is opening ang imong spiritual eyes to see. Nga para dili lang ang imong generation ang imong makita. But there is a generation na naghulat sa imuha. The Lord wants you, gamiton niya ang imong voice so that makaadto ka sa mga community. Mahimo kang witness sa gihimo ni Lord, nga gi-rescue ka ni Lord. Gipull out ka ni Lord from that place of discouragement o gidala ka ni Lord sa place nga naa kay community where you belong. The Lord is faithful. Dili gusto ni Lord nga ang imong makita ang imong sitwasyon na full of disaster. Gi-open ni Lord ang imong spiritual eyes to see that there are people who loves and cares for you. That there are people nga naga-pray sa imuha. That there are people nga magtabang sa imuha. Buksan ni Lord ang imong mga bibig ug once again mag-declare ka sa victory nga gihimo ni Lord sa imong life. Sa panahon nga naa kay gina-go through, gusto ni Lord nga imong mabati, anak, ni alang ko. Gi-pull out ka ni Lord from that place, ud gidala ka ni Lord sa place where you belong. Igsoon, dili ka nag-inosara. Every one of us na atay gina-go through. But remember, kung imong meditate ang gihimo sa enemy, then ang imong gitagaan ug pagtagad ang purpose sa enemy, that he came to steal your dream, to destroy ang imong purpose, to kill ang imong next generation nga bungkag kini. But you know what? Kining bat, nindot kaayo ni siya ba? So, pag mag-ingon gani siya bat, dili ni the same again. Opposite ni ug impactful ni. The word says in John 10:10, but I have come that you might have life and you will enjoy it to the full. Mao ka na ang giingon sa pulong sa Ginoo, igsoon.
ang Ginoo ni anhi aron ikaw makasinati og abundant nga life. Abundant life igsuon dili na siya nag-focus ra sa finances, but all aspect of your life. That's why the challenge today na mag-decide ta that Lord, mag-remain ko faithful. I will remain faithful, dedicated, and committed. Mahimo kong responsible sa akong soul. I will guard my soul. And Lord, thank you. Because ang makita sa mga bata, makapasa ko og legacy sa mga bata. A legacy that loves God and love people. A legacy nga ang character, Christ-like nga character. Pangayoon nato na nga grace sa Ginoo. Ang atong mga young people gyud ang atong gipili. It is our prayer 15 years or 10 years butang nato, 10 years from now. Kining atong mga young people, mga successful nga mga young people. Magkaroon sila og business, na sila'y family, mahimo silang mga CEO, and still testifying, and still makita nato nga ni adiri sa church. 15 years, 20 years from now, naa na sila ilang own family, and bringing as well ang ilang mga siblings, ang ilang mga anak diri. That is the legacy nga gusto nato makit-an sa matag usa sa atoa. Come on, let's give glory to the Lord today. Thank you very much, young people. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, ikaw mismo igsoon, mag-meditate ka karon. Pakig-istorya diya sa Ginoo. I don't know what's going on sa imoha. As a leader, or maybe bag-o pa ka, or maybe VIP ka karon. Mag-make ta decision. That Lord, I will be faithful sa akong purpose. Na ay urgency sa word ni Lord. So dili na ta mag-dwell sa atong own emotion and situation. Mutan-aw ta sa next nga generation. Grabe ang world karon, ang kining gadget. Grabe ang entertainment nga ginahimo karon sa world. And our young people and our children is destroyed because kining ginahimo sa kalibutan karon. Parent, mag-double time ta sa atong mga anak. Kami ni pastor, na-realize namo, sa una, kuyog-kuyog pa man namo among anak. Amo pa man sila madala. Pero karon, kung naamilakwon mo istorya sa taasa di ay, kinsa may kauban, unsay buhaton didto. We are running out of time. We are running out of time. Focus ta sa atong purpose, igsoon. Mao ka na ang atong prayer this morning, that we will not allow the works of the enemy nga mahimong madinaugon diha sa atoa. Remember, you have the authority. You have the authority.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, begin to pray. Begin to declare diha sa Ginoo, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thank you, Jesus. 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 Come on, church, open your mouth today. Open your mouth. Declare. Declare. Speak to your soul today. Speak to your soul. Unsa man ang imong nakita attack sa imoha. Unsa man ang imong nakita nga nagbalik-balik cycle sa imoha. Mao ka na ang favorite place sa enemy. Tungod mao ka na ang imong strength. You know what? Kung asa ang imong weakness, mao ka na ang imong strength. Lord, thank you. I declare blessing to every parent nga ni adiri karon nga buntag, O God. Lord, nakita nimo, Lord, ang cry sa mga parents. Naausab sila mga struggles. Naami mga struggles, O God. But Lord, dili na mo i-allow kini nga struggle. Kini nga kinaiya, O Lord, nga mo mag-dominate diya ka na mo. Lord, today I declare in the name of Jesus, the character of Christ. The character of Christ nga mao'y ma-deposit diya ka na mo, O God. Thank you, Lord, sa forgiveness, O Lord, sa mga sala nga among nahimo, O Lord, in the past. But today, O Lord, we claim the blood of Jesus that cleanses us, O Lord, that cleanses me, O Lord, from all my sins, that cleanses my mouth, O God, from wrong nga mga declaration. In the name of Jesus, in the name of Jesus, let my mouth, O Lord, ang mouth, O Lord, sa every parent, O Lord, mahimong panalangin, O Lord, that we can speak life, Lord, sa tanan nga mga bata, O God, na mahimong kining result diya sa ilaha, nga sila usab, Lord, mahigugma diha sa Ginoo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, right now, I declare blessings sa tanan nga mga young people, O Lord, nga ni adiri. Regardless unsa ang ilang background, nitubo ba sila, O Lord, sa Christian family, or nitubo sila nga wala pa'y Christ before, wala sila ang firstborn sa ilang family. But right now, Lord, I declare your blessing, O Lord, over them. Thank you sa healing, O God. Thank you, Lord, sa restoration. And Lord, I declare that every young people, dili nila mahimong basehan, O Lord, ang ilang background. Dili nila mahimong basehan, O Lord, ang ilang parent. Unsa ang nahitabo sa ila in the past. Ang ilang basehan, O Lord, ang ilang relationship karon on how you rescue them, on how you place, O Lord, the purpose, the dreams, O Lord, sa ilang life, O God. Salamat kaayo, Lord. I declare, O Lord, that you will bless, O Lord, every young people nga ni adiri, O God. Lord, thank you as they build, O Lord, ang next nga generation, O God. A generation, O Lord, a blessed nga generation in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, right now we declare blessing sa tanan, O Lord, nga mga bata, mga children namo, O Lord, ang uban naa sila sa ubos, Ginoo. Lord, we declare your blessing over them, O God. Lord, nga maprotektahan sila, Ginoo. Lord, nga sila, O God, nga motubo sila, nga mahimo sila, O Lord, mahigugma diya kanimo, O Lord, nga mag-serve sila diya kanimo, O Lord, nga dili sila mawala, O Lord, sa church, O God, but ang church, O Lord, mahimo kini a place where they belong, O Lord. Ang church, O Lord, mag-enjoy sila, ganahan sila mo anhi dili, Ginoo. Mao ka nang among declaration sa mga bata, dili sila mangita og place, O Lord, nga where mag-enjoy sila, dili sila mangita, O Lord, og lain nga barkada, O God, but ang ilang pangitaon, O Lord, nga place, O God, nga mahimong enjoyable. Father, is the family in the church, O God. I pray in the name of Jesus, Lord, ang among mga kids, Father, nga mutubo sila, O God, that Lord, loving you and loving people, that Lord, gikan sa among henerasyon, O God, Lord, nasabtan namo, Ginoo, Lord, ang winning souls and making disciples. Salamat kaayo, Lord, that Lord, mahimo kaming best nga example. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that today kini nga season, O God, Lord, imong ginapakita, imong ginapasabot diha kanamo, O Lord.
that dili na kami magpa-deceive sa works of the enemy because we are already victorious, O God. We are already victorious in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you for giving us, O Lord, the authority, O Lord, to stand, O Lord, to be a warfare, O God, to be a warfare sa among family, to be a warfare, O Lord, sa among community, to be a warfare, O Lord, from any works and bondages, from any stronghold, from any attacks of the enemy, O Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise your holy name, O God. We honor you today, Father. We honor you in this place, O God.